ngayon, narito sa programang The Governor's Hour. Balita hinggil sa mga kaganapan po sa ating lalawigan ng Marinduque sa pamamagitan po ng ating minamahal na Governor, Presby Velasco Jr. Naku, maganda po ang panahon sa nakalipas na 2 araw. Tayo po binisita ng magandang panahon kahapon at ngayon, buong maghapong mainit. At harinawa sa susunod na mga araw magiging mainit na dahil ilang linggo rin tayong nakaranas ng mga patik-atik na pag-ulan. Magandang hapon sa ating mga masusugid na taga-subaybay sa mga kabukiran dito po sa buong poblasyon. Kumusta po kayo? At siyempre, kailangan po namin ng inyong partisipasyon sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Sa mga gusto pong magtanong sa ating minamahal na Governor, siyempre, ang ating pong text hotline, pwede po ninyong i-text dyan, 0961-432-4436. 0961-432-4436. At pwede rin ho kayong magtanong ng personal. Kung kayo po may mga obserbasyon, mga concerns, at may mga nais kayong ipahayon na mga kahilingan sa ating minamahal na gobernador, ay tumawag lang ho kayo. At ito na po ang inyong pagkakataon na inyong makausap ng personal sa pamamagitan po ng palatuntunan itong ating minamahal na Governor, Presby Velasco Jr. At siyempre, wag na natin patagalin, nasa kabilang din ang ating minamahal na Governor. Gob, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat, lalo sa iyo kapatid na Rick, at sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa Santa Cruz, sa Torrijos, dahil nandyan ang Radyo Santa Cruz, ang ating popular na radio station. At doon naman sa Binavista at ilang barangay ng Gasan ay nandyan yung Radyo Kamalindig, si DJ Nash. Salamat DJ Nash sa patuloy na pagtangkilik nitong ating programa. At yan ang nagiging bihikulo para naman na makapagtanong ang mga taga Binavista at Gasan, para naman naririnig natin yung mga pangangailangan nila at kung may hinaing man ay marinig natin. At of course, ang Marinduque News Network, nandiyan si Romy Mataak at yun na nga, abot po yan sa buong Buwak at Mugpog at Gasan din po. So, sa mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat at alam ko po ay nakipag-usap tayo sa Panginoon Diyos ngayong araw. At araw ng linggo at siyempre ay tinatabihan para sa Panginoon. At alam niyo sa panahong ito, talagang patuloy pa rin ang laban sa COVID-19 at patuloy pa rin ang hirap ng hanap buhay. Kaya po tayo ay patuloy na manalangin at humingi ng tulong sa ating Diyos. Ano po? Importante po yan mga kababayan. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Anyway, nandito naman po tayo, Governor's Hour, at katulad po ng dati ay mag-uulat po tayo sa mga nangyari nito nakaraang araw. At talaga pong ang focus ay yan pa rin pong COVID-19. Ano po mga kababayan? COVID-19 ay napoproject po na hindi matatapos to ng 2021. Baka 2022 ay nandito pa rin yan. Kaya nga po yung anong sitwasyon sa lalawigan ng Marinduque ay as of today, January 24, ang total po ng naging positive na cases all in all ay 232. Yan po simula pa noong Marso 14, 2020. Nung isang taon pa. Pero ang sinabi ko na nga po at naipaliwanag ko na simula po nung Pasko, hanggang mga January 16, ganyan, ay nagtala po tayo ng 37 na positive. Tapos noong January 18, lumabas po yung mga swab results. Nadagdagan ng 18. At noong January 19, may lumabas na naman. Nadagdagan ng 11. Kaya ang total po na naging active, doon lang po sa halos isang buwan lang. Isang buwan sa ngayon. Dahil December 25, 2020 hanggang January 24, 2021. Isang buwan. 66 ho. Halos 38% po tinaas. Kaya kahit po ang regional RTF po, yung RTF, Regional Task Force ng Mimaropa ay naalarma
Kaya po sa Lunes ay magmi-meeting kami at aalamin mabuti kung anong mga nangyari. Napaka-delikado pa rin po mga kababayan. Nag-travel ba na nga po tayo ay hanggang January 2. Pero marami pa rin pumasok. Yan po yung tinitingnan namin at bakit nangyari yun. Inalam po namin yan. Well, meron pa po tayong 120 na swab test na iniintay yung resulta. Ang isang nakitang problema ay yung antagal bago mailabas ng RIPM yung resulta. 5 days to 7 days pa rin. Yun ang malaking problema natin dahil kasi kung hindi ho natin alam kung positive yung ating kababayan na na-swab, ang nangyayari ho ay nandun pa rin sa bahay ho ito. Kaya nga napag-usapan doon na basta sinwab ay i-antigen test muna. Kung positive sa antigen ay talagang magka-quarantine kahit wala pa yung resulta. Medyo delikado ho kasi naiiwan yung carrier sa loob ng bahay. Yung may symptoms na nga ay delikado yun dahil may symptoms Meron pa ho tayong asymptomatic, yung walang symptoms. Kaya ho nakakatakot Talagang nakakatakot. Yan yung pinag-aaralan natin. Alam nyo naman, wala tayong molecular lab. Alam nyo po, malaki gastos lang kasi at umaasa lang tayo sa DOH. Yan po kasi, 4th class province pa rin tayo. Kaya wala po tayong sapat na pera para sa mga ganyan. Yung mga first class provinces lang ho ang merong ganyan Kaya nga, pero kahit ganun po, ay nakipag-usap po yung gobernador dyan sa Ayala at tutulong naman po na magtayo ng laboratory at ang gagamitin po yung gene expert machine na ibibigay ng DOH. So mga ilang buwan na lang po mga kababayan at dahil sa atin pong talagang pagtutok dyan, magkakaroon na rin naman po tayo. Pero in the meantime po, talagang matagal po ang resulta. Kaya pino-point out ko po yun at sinasabi ko rin po talaga sa ating mga kasama sa national government na kung anong paraan para mapabilis. At iniisip ko po na ako na mismo rin ang makipag-usap sa ibang institusyon o mga hospital sa Manila na para mas mabilisan itong ating resulta ng swab test ng PCR. Ang problema lang ay yung iba ay walang PhilHealth. Kaya importante po na may PhilHealth po yung ating mga kababayan. Yan po isang advice ko sa inyo. Yung PhilHealth nyo, i-renew nyo at nagbabayad din ng konti dyan pero at least may protection ho kayo. Na pag nagkaroon na kayo ng sakit ay makakatakbo kayo sa ating government hospitals at maipasa ho sa PhilHealth. Importante yan. So, kailangan tumulong ho kayo dyan at hindi natin makakayanang sagutin lahat So, importante po mga kababayan, i-renew yung PhilHealth nyo. PhilHealth membership, bayaran yung dues. Yan po, at para matulungan tayo. Anyway, talaga rin nga po ay nung Friday po yung Provincial Task Force po ay nag-meeting at binalangkas po yung mga suhestyon. Yung nga hong pumapasok, alam nyo naman EO42, yung ilabas natin, yung January 17. At alam nyo naman po na yung doon sa mga pumapasok na foreign travelers, ay pwede ho silang pumasok kasi apor po sila Pero sila po yung hindi po pwede na hindi po pwede na doon sa countries na nakalista para blacklisted ho yung countries na yun Yung merong mga variant. Kaya hindi ko talaga pwede pumasok yon. Yung mga travelers po doon sa blacklisted countries, pinagbabawal po natin yon doon sa EO42 ko, -2020.
Yung mga travelers, foreign travelers, galing po sa countries na hindi blacklisted, yan po ay kailangan mag-PCR test pagpasok. At sila po ang magbabayad ng PCR test. Mga 5,000 po yata yun eh. 5,000. At saka magka-quarantine po ng 14 days. Ano po? Ito, tandaan nyo rin mga kababayan, dahil nga sa lakas ng transmission at ang daming pumapasok, ay may ban po tayo sa pagpasok hanggang January 31. Kaya po pinapasabihan ko na kayo, wag mo kayo mag-attempt na pumasok nitong panahon na ito hanggang January 31. At unawain ay sinasabi ko, mariba yung mga medyo taliwas dyan at saka yung mga hindi sumusunod, mag-isip-isip muna at maghihigpit na tayo talaga dahil mabigat ho yung transmission. Pag natuloy-tuloy ho ang dami niyan, ang hirap na nating iayusin yan. Ang daming patigas ang ulo eh. Yung mga tagalabas na iba, sila pa yung mga pakalat-kalat ha? Ayun magsalita ng ganito, pero yan ang mga report sa akin eh. Kung pupunta naman kayo dito, alam nyo, MGCQ to eh. Alam mo yung MGCQ? Hindi pa rin so pwedeng lumabas eh. Yun lang essential goods na binibili. Yun lang ang makakalabas at saka essential services eh. Ang daming nagkalat eh. Ha? Mga barangay captain, tinatawagan ko at ihigpitan nyo na dyan sa mga barangay-barangay. At syempre, napag-usapan pa doon, dahil na hindi nagsa-report ng symptoms yung mga kabaryo, yung mga barangay captains sa Berhertz ay mag-ikot-ikot na ulit. At ginawa na dati yan eh. At alamin kung sino yung mga symptoms para ma-swab sila. Ano ho? Meron dyan namamatay na lang. Yung pala positive. May hindi alam na positive. Hindi kasi nagsasabi eh. May hindi alam na positive. Hindi kasi nagsasabi eh. Ayun nga pala ho, ay ating pagdasal ang kaluluwa nitong si, napakasipag na Vice Mayor ng Benavista, si Hanil Licen ay pumanaw po sa cardiac arrest. At yun lang nga yung father ay infected din ng COVID-19. So yung nakikita ho natin mag-ingat po tayo mga kababayan. Ano po? Yan po ang isang natignan doon na gagawin.
at manghihigpit sa pagpasok. At medyo marami hong nakakalusot eh. At pinag-aaralan na po yung mga door-to-door van. Sila po yung nagdadala ng mga pasahero. Ay hindi ko naman dinadaan sa Municipal Health Office. Hindi dinadaan. Laking problema ho yung ginagawa eh. Alam natin, kailangan silang kumita. Pero tingnan nyo naman na sitwasyon. Ang daming infected. Di ho ba? May travel ban ho tayo hanggang na January 31 at kailangan po tayo sumunod. Mabigat na ho ang nangyayari ang lakas ho ng transmission kaya mismong yung RTF Mimaropa ay alarmado ho, pati DOH. Ano ho? So yan po yung mga napag-discuss naming estratehiya nung Friday. At yun na nga ho, at titignan din mabuti yung mga pandahilan bakit nagkakaroon ng transmission. Sinabi nga na natin yung symptoms reporting, kailangan tutukan ng mga barangay captain at saka yung health protocols sa loob ng bahay. Kumari, magmaskara na nga ho kayo eh. Saka pala kung yung kubeta. Paghugas ng kamay, hanggat maaari ay huwag na kayo walang face to face. At kunyari, puro carrier kayo doon sa loob. Yun lang ho paraan eh. Palagi pong mag-isip na baka carrier ka pare ha. Huwag kayo mahihiyang magsabi sa kasama. Magsabi sa kasama niyo sa pamilya. Yan ho pinakamahirap.
magsabi sa kasama niyo sa pamilya. Yan ho ang pinakamahirap. Lalo yung mag-asawa, kung may nararamdaman na, mag-segregate kayo. Kahit usually siyempre, sabihin nyo, ba't ka lumalayo? Pero kailangan mag-segregate. Kailangan nung i-isolate pag may symptoms, kailangan i-swab ka agad. Kayo na mismo mag-report. Huwag niyong baliwalain to at talagang kumakalat ho. At saka daming infected na ho. Yun ho ang mabigat na problema natin at yan po ay tututukan pa rin natin. At patuloy ang ating pag-monitor niyan. Nung 19 ay nag-meeting din kami nila Director Baquilod. At ito naman ay patutukol doon sa vaccine. So, pinaliwanag po nila kung ano sitwasyon sa mga vaccine, ano po yung National Vaccine Roadmap, yan. Siyempre po, inihintay natin yung bakuna at yan naman ang problema ho Yan ang malaking problema, yung kailan darating yung bakuna. Anyway, darating naman ho yan. Ang sinabi ng national government ay 70% naman ng ating mga kababayan na talagang dapat prepara na yung bawat local government unit sa mga munisipyo, sa barangay, At yun nga ho, kailangan gumawa tayo ng master list. Kaya po yung mga barangay captain, nananawagan ako, at yan naman yung sinabi doon sa yung uniform personnel. So nakita nyo po, yan sa listing na yan, yung priority, ay kailangan na pong gawin. Tinatawagan ko po lahat ng ating municipal mayors at mga barangay captains, At kailangan simulan na itong paggagawa ng mga listahan para ready na po tayo at tayo po ay inatasan ng PHO at saka DOH dito sa Marinduque, yan po ay ayusin. Tapos yung storage, yan mainly sagot po ng national government yan Although pinapatulong yung LGU, pero titingnan po natin, ang problema din sa storage, hindi pa po natin alam kung anong bakuna yung gagamitin Yan ang kasama dyan sa unang bakunahan. Yan po ang sitwasyon dito sa bakuna At saka dami yung aligasgas dito sa bakuna na ito. Yung efficacy rate, palaging pinag-aawayan. Yung presyo, pinag-aawayan. Napakagulo. Alam niyo naman po yung AstraZeneca, ayan po yung nakausap ko na po yan. Kasi magalaw din po ako, tinaalam ko. Ang sinasabi po ng AstraZeneca, baka next year pa yung supply. So nakita nyo, mahirap talaga yung supply. Yung pipe, hintayin mo natin ng national government. At tignan natin kung ano yung may puproduce nilang bakuna. Papabakuna, kayo po may karapatan na magpapabakuna. So, yan. Huwag kayong paturo. Tanongin naman po kayo. Pero generally, huwag po kayo nakaka sa bakuna dahil kailangan po yan. Ang iwasan nga lang ay yung allergic reactions. Bakuna, yung yung dito naman po sa matin po ako ng meeting dito sa National Agriculture and Fisheries Council, price ceiling ang national government, 270 pesos yata ang price. Ayan. So papaalam ko sa inyo, ilalabas siya ng national government at ayan ang mangyayari. May ilalabas na mayroong certain na limit yung pwedeng ibenta. Ayun, at pag-aaralan po natin, yung mga municipal mayors naman po ay pwede sila magsarili ng price ceiling. Karapatan po nila yan sa Local Price Control Board. May sarili sila. Pwede po sila mag-fix ng ganyan, pati po mga isda, gulay. Ang panawagan ko sa mga municipal mayors po ay bibigyan nyo ulit yung mga pricing nyo dahil kasi baka nagbago na yung mga sitwasyon. Siyempre, kailangan tignan nyo rin naman kahit pa paano ay kikita rin yung ating mga babayan na nagtatanim. Yan. Pag-aralan nyo mabuti what is reasonable, patawagan nyo yung mga officials ng mga sektor, mga grupo, para mahin na naman yung kanilang kuro-kuro, mga posisyon, di ba?
So, ganyan po ang nangyari dyan sa National Agriculture and Fisheries Council. Ano ho? And nung Venice nga po, nag-meeting yung provincial task force. So, maghihigpit na naman po yung mga MHO. Lahat po ng papasok ay kailangan dumaan sa MHO. At kailangan po mag-quarantine ulit. Ano po? Kaya nga naman na sinasabi natin dito sa EO42. Ano po? Yun naman may travel ban nga hanggang January 31. Ang binigyan namin ng leeway na lang ay talagang gustong pumasok na magtatagal hanggang 2 buwan. Pero yung iba mo, labas-pamasok eh. Ayun ang mahirap eh. Ang kaso ng infection. So, sana sumunod kayo. Konti panahon lang eh. Kasi yung variant, nakakatakot ho. Nakakatakot yung variant. Ano? So, anyway, so ganyan ang sitwasyon natin. At ang sabi ko lang po sa inyo, ay tumulong naman kayo sa gobyerno. Kasi mabigat para sa gobyerno yung dumadaming mga infected na mga kababayan natin. At kawawa naman po sila kung makakawa sila. Ano? Huwag nating isipin yung ang sarili rin natin, isipin nyo rin po na yung makakawahan makaapektuhan. Kawawa naman yun eh. Doon mo sila magdudusa na naawa nyo lang. Ano ho? So kaya kung ganyan, pahikitan natin yung mga mga local protocol sa health na naman, yung wearing of mask, face shield, distancing po. Hanggat maaaring wag mo yung face to face, pakikipag-usap. At palagi nakamaskara, huwag yung mahihiya. Kailangan talaga yun, protection nyo yun. Di ba? So, ganyan po ang sitwasyon natin. At, Carlick, siguro entertain natin yung mga tanong para marami makapagtanong. Okay po, Gob. Doon po sa mga gusto magtanong pa ay bukas na po ang ating text hotline ha. 0961-432-4436. Yan po ang ating text hotline. Pwede rin ho kayong tumawag at para makausap po ninyo ng personal at sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan ng programang ito ang ating minamahal na Governor. 0961-432-4436. Mayroon pong nag-text dito, taga Buena Vista, Marinduque. Sabi po nila, nagbuo po kami ng micro-cooperative dito sa Buena Vista. Maaari po bang tulungan ninyo kami kay Asek Lazaga ng DA para ma-approve ang aming application? Baka po ma-approve agad kapag ikaw po ang nakipag-usap. Salamat po, Gob. Oo. At tawag nyo lang doon sa ating hotline, Mayor Jean. Oo, ha? At para yan ang tulong si Asset Bol sa Lasaga, no? At kaibigan natin yan. At siguradong tutulungan natin kayo. Ay, hindi lang alam kung paano kayo makukontak. No? So, yan. Tama ko yun. Ina-discuss ko yung sa itong National Agriculture and Fisheries Council. Na-discuss ko yan eh. Kailangan talaga yung mga co-op, mga farmers association, ang bibigyan po nila ng ng mga benepisyo. Oo. So, importante po yan. Anuhin natin, tutulungan mo natin kayo. Kasi pangako ko. Tawagin nyo lang si Mayor Jane. Oo, ha? Okay po. Opo. Isa pa pong tanong, Gov. Gov, pwede po bang aksyonan ninyo ang data ng Smart at Globe dito sa Santa Cruz? Yung Globe po, napakahina ng internet dito po sa bayan. Ang Smart naman, paputol-putol po ang signal. Oo, talaga pong malaking problema po itong internet natin eh. At natrabaho na po ito, nakatulong po si Speaker. Alam po natin na talagang kailangan po ito dahil kahit po ako, nahihirap po. Kaya nyo, tinatrabaho po yan. At hindi po tayo titigil hanggang hindi po maayos itong ating connectivity. Talaga po hindi tayo maasenso na kung ganyan po eh. Ang hirap-hirap. Talagang walang mangyayari. Sige, don't worry po. Alam ko po ay parang merong fiber optic na gagawin. Pero yun po ay alam kong plano. So, tututukan po natin. Alam ko po yung malaking problema dyan. At hayaan nyo tututukan po at tatrabahuin po natin. Opo.
Okay po, isa pa pong tanong, Gob. Gob, kung maaari po ay medyo higpitan ang pagtali ng mga may-ari ng kanilang mga aso dahil nag-segregate na po ang mga tao ng basura dito sa Santa Cruz. Pero inakalat naman ng mga asong ligaw at isa pa, may mga may-ari na inatali ang kanilang aso sa araw pero inaalpasan naman sa gabi. Oo nga, yan ang isang malaking problema ko eh. Meron po kami i-impound ho namin yan eh. Ako sabi na, itong narating na linggo, mag-uusap po kami ng mga mayors tungkol dyan. Meron po kami may nilabas na kami dyan eh, na meron ho, i-impound na yung mga, yung mga aso. At sige ho, talagang yan eh, meron tayong, actually, utos ni Pangulo ho yan eh, ayusin ho natin yan at may baso yung DO na tungkol ho dyan. Opo. Gob, mukhang parang hindi ho maganda yung signal ng smart natin, Gob. Medyo paputol-putol po yung ating signal. Pwede ho bang lumipat tayo sa Globe? Sa Globe? Oo. Ano bang number mo dyan sa Globe? Ang number ko po sa Globe ay 0945 385 6648. Okay, sige, tatawag ako dyan. Opo. Medyo mahina po ang signal ng smart eh. Okay po. Okay. Wala problema. Sige. Opo, sige po. Tatawag ko. Okay po. Yan po. Maglilipat ho kami kasi kanina si Vice Mayor kaya dire-diretso yung kanyang programa. Naka-phone patch din eh. Globe yung ginamit. Medyo hindi maganda ho yung signal ng smart dito sa amin. Nasubukan namin kanina. Di ba malinaw yung kay Vice Mayor kanina, no? Okay. So marami pa rin tayong mga katanungan dito, at pwede ho kayong tumawag sa atin pong palatuntunan sa mga gusto pong magtanong ng personal sa ating minamahal na governor. Mayroong nagtanong din yun nga po, tungkol po dun sa Smart at Globe dito sa atin sa bayan ng Santa Cruz. At mayroon pang isang nagtanong, possible din pong lumala ang kaso ng COVID dito sa Marinduque dahil sa mga apor. Gawa ng every 15 days nang sila nagpa-antigen test. Dapat po siguro ay bawat biyahe nila pabalik ng Marinduque ay nagpa-antigen test, lalo na't karamihan sa kanila ay hindi nag-quarantine, lalo na yung mga tracking. Oo nga naman parang mahabang panahon nga naman yung 2 weeks isang antigen test lamang 2 weeks agad. Yan. Sandali lang mga kaibigan at inaantay natin ang ating minamahal na governor pero bago po tayo magpatuloy ay yun. Okay. Sandali. Ito na siguro. Hello, Gob. Oo, hello, Rick. Oo, yan. Okay yun, na ba yan? Malinaw po. Malinaw ang ang signal natin. Hindi ho katulad kanina. Opo. Okay. Opo. Sige. Opo. So, yun po yung naiwan nating tanong kanina. Tungkol sa Smart at Globe, paputol-putol po ang signal ng Smart. Katulad nga po na experience mo natin yung mahinang signal nila. Oo nga talaga malaking problema yan Karik hindi tayo aasenso niya pag ganyan Yung mga tao natin hirapang kumonekta sa labas. Pati mga transaksyon at yung mga importanteng mensahe ay nawawala. Yun, malaking problema natin. Okay po. Sige. Isa pa pong text question, Gob. Para meron ba tayong nakahang na caller? Ipasok muna natin siya. Tingnan natin kung ang text hotline kasi natin smart. Ewan ko lang kung magkakaari Sandali Hello? Hello? Ayun, ako nalimti ka na. Ayaw talaga. Okay. Announce mo lang yung number na yan. Opo. Yan, sa Globe. Wala tayong
Wala ho kaming ano eh. Sandali lang ha. Isa pa pong tanong, Gob, mula sa ating text. Text na lang po siguro mga gusto magtanong ng personal kasi mahirap makapasok ang signal ng Smart. Text hotline po kasi natin, Smart eh. Gob, possible din pong lumala ang kaso ng COVID dito sa Marinduque. Sila magbabayad nun. At hindi natin kayang sagutin lahat yung mga ganyang gastos at wala tayong pondo para diyan eh. Oo. Baka naman umangal yung mga tracking. 1,001. Ano po yun? Baka po umangal naman yung mga tracking. Gawa ng malaking expenses sa kanila yon. Pero wala tayong magagawa. Sila yung labas-pasok eh. Higpitan din ang mga local officials sa paglabas ng Marinduque. Kadalasan, ginagamit ang kanilang pwesto para lamang makapamasyal sa Maynila. Sige, alamin natin lahat yung mga lumalabas ngayon at kung anong dahilan. Dapat official business lang. Okay po. Sandali po at mayroong gusto magtanong. Harinawa, malinaw ang signal niya. Hello? Hello po, Gob. Ayun, opo. Ano pong pangalan niyo, sir? Si Kapitan Joel Kisana ito ng Barangay Ipil. Si Kapitan Joel Kisana ng Ipil. Sige po, nasa kabilang linya po si Gob. Sige po. Okay. Sige po. Tanong lang po ako tungkol doon sa kasi mayroon pong nag-ano rito lang yung Sunwest Construction kung kailan po sila magsisimula. Enero na ngayon. Sunwest po na contractor. Sa anong project yan? Anong klaseng project po? Project yung road concreting. Concreting po. Diyan sa Ipil. Opo, papuntang Butilaw. I-check ko kay DE. Kasi DPWH po yan eh. At aalamin po natin at aapura po natin para makapag-umpisa. Kasi po yung mga contractor, pag wala pa pong notice to proceed, hindi ho gagalaw yun eh. Ayaw nga po eh. Si Kapitan Joel ipapalog ko tomorrow ho kay di Panaligan para maumpisahan na. Minsan ho kasi iniintindi yung pondo eh. Ganun ho yun eh. Pero at least nasabi nyo, papaapura ho natin, Kapitan. Okay ho, Kapitan Joel, thank you ho at ingat po kayo ho. Okay. Po kayo, Gob. Salamat po. Okay, thank you po. Opo. Sige po, paapura natin yan. Ipil, papuntang Butilaw. Opo. Okay po. Yan ho. Okay, maraming salamat Kapitan Kisana ng Barangay Ipil. Ayan. Sa pantanong Gob, ask ko lamang po kung ano po ang nangyari sa aming love loan. Nakuha na po ng ibang barangay ang kanila. Pero dito po sa amin sa Landi, gusto lang po namin malaman kung kailan po mailalabas ang loan namin. Salamat po, Gob. Nandiyan po si Reo Malelang, dyan po sa sa Santa Cruz. May satellite office po tayo dyan. At saka si Miss Nunez, pwede ho kayo mag-verify doon kung kailan na. Alamin ko rin ho kung bakit hindi pa lumalabas yung para sa Barangay Landi. Dahil marami na akong pinirmahan na cheque eh. So, titingnan ko ho yun sa inyo ho. At malaki naman ho yung pondo natin dyan. Gob, sana po ay bumuo ang barangay ng isang grupo na mag-asita sa walang face mask sa kanilang barangay at patawa ng multa ang walang face mask. Dahil kahit paulit-ulit na pagsabihan ng mga barangay officials, hindi pa rin naniniwala ang mga tao. Kakausapin natin ulit yung municipal mayor. At meron ho tayong pinalabas dapat na ordinance violation receipt eh. Kailangan po pag nahuling ganyan, ini-issuehan eh. Yung una ho ay warning yata. Pangalawa po ay meron ng multa eh.
So, ipapalo up ko sa mga municipal mayor yung health protocols natin. At mahirap eh. Yun na pinaka-importante, yung face shield at yung face mask. Hindi pa sinusuot eh. Diba? Oo nga po. Parang ang kalaban ho ay pulis. Hindi yung virus. Gawa ng, kapag nakakakita lang ho ng pulis, saka nagpe-face mask. Oho. Sabi natin si Colonel Santos na higpitan lahat ang roving. Ha? Okay po. Sige. Isa pa pong tanong, Gob. Ask ko lamang po, totoo po ba na mag-lockdown uli ang Marinduque? Well, hindi pa naman ho tayo nagla-lockdown. MGCQ pa ho tayo. Pero pag nagpatuloy po yan, malaki ang possibility. Pero sa ngayon, no, may travel ban tayong ini-impose eh. So, MGCQ tayo, pero yung pumapasok kung hinihigpitan natin. So, kung patuloy po na hindi sumusunod yung ating mga kababayan at tuloy po ang taas ng COVID, may laki hong possibility nun. Sa Lunes nga mag-uusap po kami ng Regional Task Force, may meeting po kami. Malalaman nyo po, pero yun nga, hinihingi ko yung kooperasyon ng lahat eh. Otherwise, talagang pupunta tayo dyan. Oho. Okay po, ayan, okay. So, meron tayong caller. Okay po. Bilang linya po si Gob. Sige. Ask ko po sana kay Kang Gob na pwede po sanang magkaroon po dito ng magkatanggal po ng katarata sa mga mata po. Kasi ito pa, nung po April naka-schedule. Pero po dahil pandemic po hindi po kami makaluwas. Unang-una po mga senior po kami. Ay sana po mag-request na lang po si Kang dito na lang po sa Marinduque ganapin ang mga ganong operasyon po. Ang hirap po lumuwas kasi mga senior po. Yan po. Salamat po. Sige po. Okay, Maylin, ng taga-Banahaw. Sige po, magpapaalis po tayo ng medical mission. At para po hindi na lumabas yung ating mga senior citizen. Opo. Sige po, gagawin natin ng isang medical mission yan. Aha. Salamat po. Okay. Thank you, Maylin. Ingat po, ingat. Yun, si Kamaylin ng Banahaw. Okay, so, yan, marami po talaga, Gob, na mayroon pa rin nangangalangan ng atensyong medical, yung pong mga may diferensya sa mata natin mga senior citizen. Okay. Oo, totoo yun. Kahit data ako, may kasatan na rin eh. Ganun. Oo. Okay. Matanda na. Okay. Matanda na nga po. Oo, pero hindi halata sa inyo. Hindi halata lang. Hindi halata. Para ka pong 45 anyos. Yan ang tanong ko lamang po, yung Dito Telecom po ba ay magtatayo ng tower dito sa Marinduque para lumakas naman ang signal ng cellphone? Oo, alamin po natin yan. At talaga po naman required sila magtayo ng mga tower eh. Nakikipag-coordinate po si speaker dyan. Pati po tayo, opo, at para madagdagan po yung mga towers. Alam ko po, may mga planong ganyan eh. Magtatayo ng additional na towers para po lumakas yung ating signal. Tama yan, Ka Clemente. Huwag ko kayong mag-alala at pinag-aaralan po yan. Kasi nga po, very basic yung communication sa atin bago tayo umasenso. Kung hindi po natin maaayos to, wala akong pupuntang negosyante sa atin. So, ganun ho. Don't worry ho, tinatrabaho po yan. At anuhan po natin. Okay. Sige po. Siguro may narinig na po ako mga itatayo mga ilang towers po. Tama po yun. Isa pa pong text question, Gob. Tanong ko lamang po, bakit po dito sa palengke binanggit ni Mayor sa kanyang programa sa radyo na ipatutupad niya na kailangan ng suot ng face shield pero di naman nasusunod. Lahat naman po ay walang face shield. Tapos yung mga tindero sa palengke minsan hindi po nakasuot ng face mask, lalo na po yung nasa karnehan at isdaan. Mahirap po yun dahil sila po ay kaharap ng mga namimili. At saka requirement po yung face shield nilabas po nung IATF yan
na papupuntahan ko doon sa Chief of Police ho ng Santa Cruz. At kailangan na matupad diyan kasi ang dami nila nakakausap diyan. Kailangan ho tuparin yan. Hindi ho tama 'yun. Lalo na ho ngayon, balita ko kumakalat na rin yung COVID sa Santa Cruz. Kung hindi pa tayo susunod diyan, at least yung pag-wear ng face shield, saka face mask, saka physical distancing. Malaki pong problema sa atin 'yan. Ayan yung tititake up ko rin kay Mayor Tonton Uy. Bakit ano nangyayari? Okay po. Ang suki natin sa palatuntunan, Gov, taga Torrijos ito, kababayan mo. Kababayan natin. Okay. Si Ka William Perlas. Okay. Hello. Okay. Hello, Ka William. Ay, maganda ka po, Mr. Ricky. Rick po, Rick. Ay, maganda ka po, Mr. Ricky. Rick po, Rick. Ay, maganda ka po, Mr. Ricky. Rick po, Rick. Ay, maganda ka po, Mr. Ricky. Rick po, Rick. Yun kung gustong gumamit sa negosyo o makakatulong sa hanap buhay, pwede ho yun.
sa negosyo o makakatulong sa hanap buhay, pwede ho yun. Officials. At kung totoo man, kailan po kaya matatanggap namin? Oo, nabasa ko din sa dyaryo po yan eh. Aalamin natin at para kuha po yung mga beneficiaries, makakuha po ng pondo. In-announce nga po yan eh, yung 3,000 eh. Sige po, papalo up natin sa Office of the President at nang ma-implement po. Tama po yun, may pinangakong ganun eh. Nabasa ko din po sa dyaryo, saka may announcement po siya eh. Okay po. Sige po, tututukan natin at yun naman ay sinabi ni Pangulo, so meron kong pondo. Thank you po. Okay. Isa pa pong tanong, Gob. Pag lumabas po ang mga local officials, dapat po ay nagapa-antigen test din kahit official business po ang purpose nila ng paglabas ng Marinduque. Well, yung paglabas po isa po yun eh. Ang mas binabantayan po natin yung pagpasok eh. Yung pagpasok po, ayun yung pasok eh. At yan po yung malamang na carrier eh. Anuhin ho natin. Sige ho, discuss ho namin sa Provincial Task Force ulit. Okay. Anyway, magmi-meeting ho kami sa Regional Task Force ng Mimaropa sa bukas. So, baka after that magpatawag ako ng meeting ng Provincial Task Force. Opo. Okay po. May caller pa rin tayo. Gusto magtanong. Hello? Hello, magandang hapon po. Ano pong pangalan mo? Nako, ayun, talagang medyo nag-aalburudo po ang signal ng Smart. Ilang caller na yung hindi po nakakapasok. Isa pa pong tanong, Gob, yun po ay, ano ari? Ari yung kwan. Good PM po, Gob. Yun po ay kuha doon sa record noong 2012 at sila po ang mga tumanggap ay mga registered farmer. Karamihan po ay sila hindi talaga registered. Baka ito yung nagtanong kanina, baka siguro empleyado ito ng Kapitolyo na nagpapaliwanag. At noong 2000 siguro ay pa-review natin yung yung mga listing po at kailangan din po yan eh. So, nagagawa din tayo ng master listing. Titignan po natin yung mga registered farmers na yun. Kung merong mga ewan natin kung tawag na fake na farmers na yan. So, i-reviewin natin yung listing nila para malaman natin kung talagang, sino talaga ng genuine na farmer, sino yung totoong magsasaka. Opo. Okay po. Sabi po ng isang nag-text, Gob, ang napapansin ko po, pag ang mga tao napunta ng bayan ay nagasuot sila ng face mask. Pero kapag sila ay nasa kanilang mga barangay, hindi po sila nagsusuot ng face mask. Kaya talagang dapat nahigpitan ng mga barangay officials ang mga tao sa pagsusuot ng face mask. Sabi po ng nag-text. Tama yun. Siguro pababantayan natin at papatawag din naman namin yung mga barangay officials eh. Hindi lang naman face mask, pati face shield di ba? So, anuhin natin at para matutukan, para ma-prevent yung pagkalat. Sige, magandang impormasyon yan at gagawan natin ng paraan, mga kababayan. Opo. Okay po. Naku, pasensya na po sa mga tumatawag. Napuputol po yung yung tawag ninyo. Gawa ng mukhang may problema nga doon sa signal ng Smart. Kita naman ninyo, malinaw yung globe, ang linaw ng dating sa atin ni Governor kasi ang gamit niya, globe. Ayun. Pasensya na po, At baka po next week ay maganda na po ang signal natin. Doon po sa mga kanina po tumatawag. Last question po, Gob, bago po tayo magtapos. Ang sabi po din ni Gob, suggestion ko lamang po na pag-aralan muna kung sino ang karapat-dapat tumanggap ng mga aalagaang kambing na ibibigay ninyo. Baka po mapunta dun sa mga irresponsableng tao ay apabaya lamang po at pauli-uli lamang sa paligid ay baka makasira lamang ng ari-arian ng iba. Opo, ayusin po natin yan at sisiguruhin po natin na talagang yung mabibigyan po ay talagang siya mag-aalaga. Actually, gusto po natin ibigyan sa mga Farmers Association o cooperative
para po sama-sama sila nag-aalaga niyan. Ano po? So, importante po grupo dyan kasi nga, baka manira lang at pabayaan. So, parang isang group project po yan para maramihan yung ibibigay di dadami lalo. Sige, tama ho yung suggestion nyo. Pag-aaralan po namin. Don't worry magandang suggestion yan. Tama ho yun. Thank you ho. Okay po, Gob. Maraming salamat po sa mga tumawag. Gob, nako, wala na tayong oras. marami Okay hong mga gustong tumawag ay hinapuputol. Kaya pasensya na po dun sa mga tumatawag. Baka next week, maganda na po yung signal ng Smart. At gagawa din ho kami ng call hotline na sa Globe para yung mga Globe subscribers makakatawag din sa programang ito. Tama. Maganda yun. At kailangan natin marinig yung mga sinasabi nila. Napaka-importante sa ating decision making. So mga kababayan, ituloy po ninyo yung mga interest nyong magbigay ng suggestion, magsabi ng problema. At yan po ay talagang nagagalak po ako na gusto nyo makilahok sa good governance. Ano po? At para sa kabutihan natin lahat. So ganun po, keep safe po. Keep safe. Nako, delikado. Ko ay paborito kang pakinggan. Ay birthday po ngayon. Ang sabi ay ipabati mo ko kay Gob ng happy birthday. Yung misis ko po birthday. Anong name ni misis mo? Maricel po, Maricel Pielago. Oo. Sige, kay Maricel ay isang yung makahulugang pagbati sa iyo, sa iyong kaarawan. At kami ay we wish you all the best the world can offer. We wish that lahat ng gusto mong makakamtin sa buhay ay makamit mo at nandyan ang governor mo at handa naman tumulong sa iyo katulad ng pagtulong ko sa mga ibang ating kababayan pero lalo sa iyo dahil ikaw yung pinakamamahal ni Kari ay talagang we wish you all the things that life can offer. At saka may God always shower you with all His blessings. Be safe, keep safe sa COVID-19. Sana huwag tandapuan at mag-ingat tayo. At maraming salamat sa pagtulong mo sa ating gobyerno. Kasama na dyan siyempre ang iyong masipag na asawa, si Karik. So ganyan nga Maricel, binabati ka namin sa iyong karawan and we will pray na palaging maatim mo yung mga kagustuhan mo sa mundo na to. Okay. Thank po. You. Mabuhay po kayo at yan po ang ating minamahal na Governor Presby Velasco Jr. Hanggang sa muli, hanggang sa Enero at 31, magkadinigan po muli tayo sa palatuntunang Presby with you, the Governor's Hour. Oras na para makinig ng Oras na para makinig